Magnitude 6.2 na i-record kaninang madaling araw dito sa Banda C na na-detect sa amin sa Caloocan. Maulap na himpapagurin bunsod po ng Eastern List magpapairal ngayon sa bahagi ng Northeastern Luzon hanggang sa bahagi ng Eastern Mindanao. Isolated at mga kalat-kalat lamang at may mga aasahang localized thunderstorms lalo na sa extreme Nodal Luzon at silangan ng Nodal Luzon. Nalalabi ng Mindanao, maulap at katamtaman pa rin ang panahon na may mataas din na forecast ng isolated rain showers. Angat Dam na mimiligro pang bumaba sa 177 meter water reservoir. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Ang oras nating boss pa may maga ay alas 11:31 na magtatanghaling tapat. Balik, mas maalinsangan na naman tayo mga folks sa hindi gaya kahapon, bahagyang mababa ang ating outside air temperature. So, bahagyang mababa ang naging heat index natin. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayo sa pinaka-danger level ng heat index kahapon. Nataas pa rin siya pero hindi siya singlala nung nakarang araw na umaabot talaga ng 37 degrees Celsius ang naging temperatura namin dito sa Caloocan. Sa ngayon ay may mga pag-ulan na nadedetect ang ating Doppler radar imagery. So ilaload natin although hindi kumpleto ang pinaka-Doppler radar ni Pag-asa ay nakikita ang ilang water vapor po dito. Probably heavy rain ito na namumuo dito sa may bandang Kasiguran Aurora at Dinapige o halos sa pagitan po ng Isabela. Ulanin man kayo dyan, asahan natin na magiging maulap po ang silangang bahagi ng Nodal Luzon po dyan ha. So expected po ang maulan na panahon ngayon dyan sa bahagi ng silangan ng Nodal Luzon. Well, patuloy po ang paglakas ng ating easterly trade wind po. Then nasa pinaka-highest peak na po tayo ng tag-init. Kaya yung aasahan natin na malakas na mainit na dala ng hangin silangan na natin ay magbubunsod pa ng mga mas mainit at mas maalinsangan at humid na panahon po. So kung ulanin man sa inyo dyan, wala naman siguro tayo magiging problema at kailangan natin ng tubig ulan dahil namimiligro na po yung ating Angat Dam na patuloy ang pagbaba ng water reserve. Nakakaranas na tayo ng rotational blackout dahil nga po sa pagkapos na ng o pagnipis ng supply ng kuryente dahil alam naman natin sa sobrang init ng panahon, sabay-sabay pong gumagamit ng air conditioning unit sa halos buong Pilipinas, kaya ang resulta tuloy ay mabilis numinipis po yung ating kuryente. So expected po natin na nagkakaroon tayo tuloy ng rotational blackout kung nagsabay-sabay ang paggamit ng air conditioning. Yun lang naman ang malakas humatak talaga ng ating kuryente. So yun po ang ine-expect natin. At sa lalabi naman ng bansa, wala tayong masyadong nakikita dito sa Doppler, kundi dito lamang sa may bandang Northern Luzon area. Yan. At sa ating lightning detection system naman, so far, medyo konti yung lightning detection. So may pulsing pa rin na nadedetect ang ating lightning detection system. Patuloy pa rin ang pag-detect, although hindi naman mataas ang pulse ng detection. Pero may mga ilang pulse po tayong nasasagap mula sa malayo. Pinakamalayo nito ay nasa 113 km. So masyado itong malayo mula dito sa amin sa Caloocan. Although nasasagap niya yung ilang pulse, malamang dyan sa may bandang Taiwan po yan na nakakaranas ngayon ng matitinding mga pagkulog at pagkidlat. Well, epekto po yan ng umiiral nga po na matinding yung mga matitinding frontal system. Nagkakaroon ng lightning detection. Ito hindi ko alam bakit nag-iiba-iba yung mga image pero ang sa akin lang talaga rito ay ito. Yan. So yan po ang nangyayari at nagkakaroon ng triangulation sequence at mula sa amin sa Caloocan ay mapapansin nyo naman medyo may nadetect siya mula sa pinakamalayong lugar. Well, most commonly yan dito sa bahagi nga po yan ng Nodal Luzon. At dito, yan, may mga pagkulog at pagkilat na umiiral din sa may bandang Kasiguran Aurora na kung saan ay mayroong umiiral nga po na pag-ulan. So yan po ha, at meron tayong total, wala tayong detected na active lightning strikes so far sa ngayon. So wala tayong active strikes. Yan. Pero dito mayroong 4. So hindi ko alam bakit hindi na-detect dito sa ating registry ng ating na monitoring.
So, walang nagde-data feed. So, wala tayong idea mga folks ha. Pero expected na meron tayong 4 na lightning strikes dyan sa may bandang Kasiguran Aurora o Pagitan na kung saan may mga pag-ulan na umiiral ngayon. Ayan o, nadidetect naman natin. Merong at least 7 to 8 lightning strikes base dito sa ating dashboard. Sa ating current conditions, overcast tayo, gloomy haze at few clouds pa rin. So, patuloy pa rin ang, despite na maulap, pero maalinsangan po ang maging panahon natin dahil nasa halos 35 degrees Celsius na kagad ang aming outside air temperature base sa aking weather station dito sa Caloocan. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 5:25 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.7 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas na ang 35.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:55 PM. At ibig sabihin, mataas pa rin ang heat index namin, pumalo ng 51.9 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon pa rin. Despite na medyo bahagyang bumaba ng konti yung ating grabing init. Sa ngayon, sa ating heat index monitoring as of 11:07 AM sa aking weather station, instrumentation reading sa amin ay 48 degrees Celsius na po. Danger na ito. So, wag pa rin natin baliwalain yan. Sa forecast ay hanggang 45 degrees Celsius daw ang kasalukuyan na forecast heat index namin. Pero sa maghapon, papalo ito ng 46 degrees Celsius mamayang alas 12 na tanghali, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon. Sa init factor ni Pag-asa kahapon, ang grabe rin ang kanilang recorded na heat index. Pumalo rin ang mataas na heat index na sa 45 degrees Celsius, kagaya na lang nito dito sa bahagi ng Surigao del Norte. May 45 degrees Celsius siya. And then, ayun, may mas mataas pa nga, 46 degrees Celsius sa may bandang Tugigaraw, Cagayan. Grabe talaga init dyan sa Cagayan. Ganon din ang umiiral sa Kasiguran Aurora na nasa 46 degrees Celsius din ang heat index sa kanila. So grabe po ang heat index sa kanila at dito din sa Metro Manila. So meaning matuloy pa rin na magiging grabe ang ating heat index mga folks. At mula naman sa ating heat index forecast nationwide, makikita naman po natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Double check natin yung forecast sa Tugigaraw. Inaasahan natin na nasa 44 degrees Celsius ngayon ang ating heat index. Sa maghapon, papalo pa raw yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, patuloy pa rin ang maggrabing init dyan. Sa Santiago, Isabela naman, ay nasa 43 degrees Celsius din at papalo ito sa mas mataas na hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Sa bahagi naman ng Dagupan o Pangasinan, nasa mas mataas din sila na 45 degrees Celsius at mukhang yan ay pinakamataas sa kanila ngayong hapon. Mula ngayong umaga hanggang mamayang alauna ng hapon na. Pagdating naman sa Tarlac, saan natin na grabe rin ang heat index sa kanila, 45 degrees Celsius at papalo hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna, hanggang alas 2 ng hapon, hanggang 46 degrees Celsius yung pinakamataas. So expected na natin sa NCR, asahan na natin, papalo pa rin ng hanggang 48 to 50 ang instrumentation. Kung i-average natin yan, papalo pa rin yan hanggang mga nasa 44 to 45 degrees Celsius yan. At maaaring umabot pa ng 46 degrees Celsius. Sa Batangas naman, ang pinaka-highest heat index sa kanila ngayon, 46 degrees Celsius. At aabot pa ito ng 48 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alas 3 ng hapon na mukhang magpipik hanggang alas 2 ng hapon, alas 2 ng hapon lang na 48 degrees Celsius ang pinakamataas na magiging heat index sa kanila sa Batangas. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, ayon sa forecast ay 42 degrees Celsius po ang pinakamataas dyan, which is yun na yata ang pinakamataas sa inyo maghapon. So hindi ganun kalala pero nasa under extreme caution pa rin tayo niyan. So mataas pa rin yan kahit papano. Hindi nga lang sobrang lala, hindi kagaya dito sa parte ng Luzon. Sa Puerto Princesa naman, sa Palawan, well, mukhang mababa ang kanilang heat index. Although extreme caution pa rin ito, at least hindi ito pumalo ng mahigit 40 degrees Celsius. Sa Cebu City naman, mataas din ang heat index sa inyo, 44 degrees Celsius, at mukhang aabot pa ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Ayan 46 degrees Celsius. So, huwag masyado magbibilad, uminom ng maraming tubig pa rin mga folks. Sa Mindanao, sa Davao City, well, although walang nakikita tayo na aabot ng 40 degrees Celsius, pero extreme caution pa rin ito, so iwasan pa rin masyadong magbibilad at uminom pa rin ng maraming tubig, lalo na sa mga madaling mapagod po at madaling ma-dehydrate.
Sa Zamboanga Peninsula, mas mataas kumpara sa Davao City. 43 degrees Celsius po, which is mukhang yan na yung pinaka-highest ninyo ngayong umaga. Pero pagsapit mamayang tanghali, bahagya itong bababa ng konti. Pero extreme caution pa rin ang pinakamataas nito na aabutin, so wag pa rin baliwalain ang ganyang init. So generally, mas mataas pa rin tayo sa bahagi po ng Luzon, lalo na sa extreme Lolo Luzon, na tayo po ay nasa pinaka-highest peak ng pinaka-mainit na panahon. At tuloy-tuloy po yan this weekend po mga poksa, kaya wag natin babaliwalain ang grabe ng heat index. Ngayong araw, base sa automatic weather station, Care o Pag-asa, syempre, ay makikita natin ngayong umaga ay ang highest heat index ngayon ang bandang Palawan na may 43 degrees Celsius. Itong Romblon mukhang may problema talaga dyan. So sa highest air temperature natin ang bahagi ng Hacienda Luisita sa Tarlac na may 35.37 degrees Celsius na pinakamataas ngayon na temperatura. So mainit na kagad yan sa may bandang Nordo Luzon. Nasa natin susunod dito yan sa Metro Manila. So kasabay din dito ang San Ildefonso sa Bulacan na may 35.18 degrees Celsius. Then San Enrique Iloilo. So marami ang may pinakamataas, lalo na sa may bandang, ito Benguet, may problema yan. So ignore muna natin si Benguet. Hindi dapat ganyang kataas ang kanilang air temperature. May problema po yung automatic weather station na until now mukhang hindi pa rin naaasikaso ni Pag-asa. So kung mayroong nagpa-follow sa atin ng taga-Pag-asa, paki naman po kung kailangan ayusin, ay dapat na po nilang ayusin. Kung wala po silang serviceman na mag-aayos ng weather stations, ay pwede naman ninyong ang aking serbisyo kung wala talaga kayong repairman na ng mga automatic weather station. Yan. So nagre-repair po tayo. Yan. So yan po at so far ay yan po ang mga areas na may pinakamataas na air temperature so far. Pero kung compare naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, nangunguna nga ang Tuguegarao pa rin sa may pinaka-highest air temperature na 39.9 degrees Celsius. So, grabe ang init sa kanila. Ingat po sa mga Tuguegarao po kung ito talaga yung pinaka-highest air temperature ninyo kahapon. Ay grabe po ang delikado nito sa katawan ng tao. Grabe pagka ganyan kataas ang ating temperature. Halos 40 degrees Celsius po ito Grabe ang init Halos 40 degrees Celsius na ito. Baka ito na yung lalabas na pinakamataas na recorded temperature sa inyo sa Tuguegarao. So ingat po mga folks hindi ko masabi kung ito ba ay accurate dahil masyado na itong delikado kapag ganito nakataas ang air temperature. Sa Baguio naman, ang lowest ay 18.8 degrees Celsius at sa Inulan, ang Kasiguran Aurora ay nakaranas sila ng 52 millimeters total rainfall. Very obvious naman, until now ay nakakaroon ng mga localized thunderstorms ngayon dyan sa bandang Kasiguran Aurora. Sa average wind speed naman ng Apari na may 14.4 kilometers per hour, mas mababa sa amin sa Caloocan in 1 hour average of 11.2 kilometers per hour. So, malakas talaga hangin dyan sa may bandang itaas ngayon sa Apari, kumpara ngayon sa Eastern Visayas area. Sa atin namang outside humidity, 74% po. So, medyo katamtaman tayo at tumaas ito ng 2% since last hour. Mababang atmospheric pressure natin So, may mga pagkakataon na during hot dry season, sa sobrang dry na minsan, ay matindi po yung water vapor, yung saturation ng water vapor. So napapagkamalan tuloy ng mga barometer ay bumababa ang atmospheric pressure. Pero normally yan, minsan bumababa yung atmospheric pressure. Kumbaga yan yung kabaligtaran ng high pressure area kapag taglamig. Di ba? Pag tuwing tag-amihan tayo, di ba? Mapapansin niyo tumataas po yung ating atmospheric pressure. Mapalo yung atmospheric pressure natin. Ayan, tulad niya, nung huli nating highest atmospheric pressure, January 24, di ba? Pumalo ng 1,017 hectopascals. Pero, ano po yan during amihan season natin yan. Yan. So, pag tag-init naman, minsan opposite yan, bumababa naman yung atmospheric pressure. Sa sobrang hot and dry, minsan, yung mabilis yung water vapor, napapagkamalan ng barometer, ito ay isang bumababang atmospheric pressure o yung may na-development of tropical cyclone. Kasi sobrang bilis ng saturation ng water vapor,
Minsan, kada minuto na ang bilis ng saturation. And then, nawawala ka agad, nadidissipate agad. Kasi sa sobrang dry, mabilis matuyo. Napapagkamalan tuloy ng barometer ay bumababa yung atmospheric pressure ng husto. So, ito yung medyo confusing sa mga barometer kapag during hot dry season. So, ganyan po nangyayari. Parang opposite yan kapag tuwing amihan season. Pagka malamig, sa sobrang lamig po, malakas po yung daloy ng ating northeasterly trade wind, yung northeast monsoon. Pag malakas po yung daloy ng lamig ng hangin mula sa hilaga, napapagkamalan tuloy ng ating barometric pressure, ay sobra namang hot dry, drier yung paligid. So napapagkamalan tuloy ng barometer, mukhang masyadong dry tayo. At ang mangyayari sa kanya, tataas yung kanyang atmospheric pressure. Bumibigat para sa kanya. Para sa kanya kasi yung sobrang dry ay mabigat sa kanya. Pag tag-init naman, yung sa sobrang dry naman na mainit ang panahon, napapagkamala naman niya na sobrang gaan ng atmospheric pressure. So yun ang nagkakaroon ng medyo confusing sa barometer. Pero maliwanag po yan kapag kaganyan ang season natin, malinaw po na malakas po ang peak ng isang season, tulad na lamang ng hot dry season. Ito pa kasi yung pinakamalakas na peak natin, mga gantong week. So inaasahan po natin yan pagpasok yan ng 20 hanggang 22 po next week. Diyan na po papasok na diyan ang magsisimula na po yung transitioning natin from hot dry season yan to wet season na. So usually ay nade-declare ko na lang yan mga huling linggo na yan ng May. Yan, siguro mga 24. Yan, mga May 24, para sa inyong lingkod ay yan na po ang maituturing natin na starting ng transition ng hot dry season to tag-ulan o habagat season na. So yun po sa ngayon nasa second week pa lamang po tayo. So yun po, nasa pinaka-highest peak pa lamang tayo ng tag-init. Sa ating sea level o high tide o low tide status ay kasalukuyang nasa high tide tayo pero bawas na ito ng sea level. Pababa na po yung kanyang sea level nito according dito. Pero double check natin sa ating tides, Metro Manila tides mula sa Manila Bay. Makikita po natin ang sea level ay nasa pinakamataas, 0.9 meters. At bukas ng Sabado mukhang lalagpas sa 1 meters ang taas ng ating sea level. So mukhang malalim-lalim ito delikado po sa mga maliligo lalo na sa bandang La Union po At dyan sa Siargao, asahan natin malakas po yung alon natin dyan kapag mataas ang sea level natin. So mukhang medyo delikado tayong maligo, lalo sa mga chikiting na maliligo sa mataas na sea level. Hanggang linggo po yan. So at least may idea tayo na medyo mag-iingat dahil aabot o lalagpas ng 1 meters daw ang ating sea level. Lalo na next week, aabot pa ng 1.4 meters daw by Monday. So, delikado po sa mga maliliit natin chikiting na medyo magpapakalayo-layo kung maliligo kayo sa dagat ng mga araw na yan. During high tide po, delikado, lumalagpas ng 1 metro yung taas ng sea level natin. Sa ngayon ay nasa 0.9 meters ang pinakamataas, malalim pa rin po yan maituturing mga folks, kaya ingat pa rin sa maliligo. Hindi rin magandang ating air quality, na natiling moderate po tayo at 84 index. Yan, so mukhang stationary na po yung ating air quality monitoring system. Nagloko kasi nung isang araw pero mapapansin natin ay nanatiling napakadelikado pa rin o moderate ang ating air quality. Yan. Although moderate pero at least nagpa-fluctuate pa rin yung ating air quality. Hindi po yun magandang tingnan mga folks at kung papansinin niyo po patuloy pa rin ang mataas natin o nagmo-moderate na air quality po. Yan. In 30 days ay at least hindi kagaya last week dahil noong April 18 kasi yan ay nagkaroon tayo ng sunog dyan sa Navotas landmine kaya tumaas ng husto yung ating air quality nung nakaraang linggo po yan. Ayun, hindi kagaya this week, at least medyo moderate na lamang ang ating air quality, hindi kagaya nung nakaraang linggo since April 16 ayan, hanggang April 22 po yan. Grabe yung ating air quality, sobrang sama dahil po dun sa usok na nanggagaling dun sa Navotas landmine. So balik na po, nirestore na po ng International World Air Pollution ng aking aparato dahil nagloko kasi. Kaya napagkamalan tuloy ng ating World Air Pollution Index ay may problema ang aking aparato. Ngayon, normal na po siya. Ayan, nakikita natin, functional na po yung aking air quality monitoring. Balik na po siya sa normal. So wala na tayong magiging problema. Kung may mga
ibang bansa na tumitingin ngayon sa air quality sa Pilipinas. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at lulubog po ito mamayang 6:16 PM. At ang ating moonrise and moonset, well, since 4% na po, hindi na muna tayo magre-report ngayon yan. Pero malinaw lamang dito, palubog pa lamang po siya. Although new moon o almost new moon na po siya, hindi na natin siya masyado matatanaw niyan. So okay lamang. Hindi muna natin yan i-report. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong weekend na naman na darating. Partly cloudy daw tayo sa umaga, pero asahan daw ang localized thunderstorms. Sana naman pumasok yung localized thunderstorms na yan para naman umulan naman kahit papano dito sa Caloocan. Meron daw na 97% to 100% ang chance na pag-ulan. Hopefully, pumasok yan dito sa Metro Manila. Bukas ng Sabado, magiging partly cloudy daw maghapon. At kung mapapansin nyo po, mayroong snow dyan. Well, kasi naka-international kasi ang forecast niyan, ECMWF ang ginagamit natin. So dahil ang Pilipinas nasa parte ng pagitan ng Northern Hemisphere, so nasa pinaka-central peak tayo, may computation kasi ang ECMWF na akala siguro niya ang Pilipinas included sa Northern Hemisphere. So may forecast na may snow. So disregard natin yung snowing na yan. Epekto lamang yan sa bandang Amerika lang, Northern America, pero dito sa Pilipinas, wala po tayong snow ha. So ang titingnan lamang natin dito yung forecast ng pag-ulan, at yung inaasahan natin na drizzle rain, yan, may mga partly cloudy. So asahan po natin yan ha, at may localized thunderstorm po sa maghapon. At ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Sabado, 97 to 100% daw ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 32 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 to 28 degrees Celsius. Si Pag-asa na natili pa rin active o low pressure area pa rin itong si Kaloy o dating bagyong Kaloy. Pero sa atin, considered remnant na lamang po yan. Remnant low or isang tropical wave na lamang yan para sa atin sa ating tropical cyclone sector. Yan. So sa ating short-term weather forecast, mukhang magiging maulan po ang susunod na linggo natin. Well, maganda po yan para ma-restore po yung pagkapos ng ating water reserves. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin ang maulap dito sa bahagi po ng Northern Luzon, lalo na sa may bandang Batanes, Cupop Island, na kasalukuyan nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat. Well, wala tayong masyadong magiging reklamo kung magiging maulan tayo ngayon sa Luzon. Kailangan talaga natin ng tubig ngayon at pagbaba ng temperatura. Sa ngayon nakakaranas ng localized thunderstorms ang silangan nga po ng Northern Luzon, nakakabanggit natin kanina lang, kabilang na ang bandang Isabela, Casiguran, Aurora, pababa na yan ng bandang Polillo Island and the rest of Quezon Province. Maaring ulanin din ang bahagi ng Camarines Norte dahil umaabot po sa bandang Bicol Region ang kaulapan na ito na may dalang pag-ulan. Heavy rain potential ba? Well, double check natin gamit ang heavy rain potential. Halos moderate rain showers lamang ang nakikitaan dito. May mga ilang clustered heavy rain pero saglit na buhos lamang yan. So wala tayong masyadong masamang tinapay kung mag-heavy rain man dyan. The rest ng Northern Luzon, mapapansin natin ay katamtaman lamang ang mga kaulapan. Sa buong extreme Northern Luzon, kabilang na ang bandang Ilocos Region, pababa ng Central Luzon. So, ibig sabihin patuloy pa rin na magiging maaraw at maalinsangan tayo sa Ilocos Region, pababa ng Tarlac, Zambales, at magiging maaraw pa rin at grabe pa rin ang temperatura. Ang asahan natin sa Bulacan, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon, despite na may mga partly cloudy tayo. Kaya, marami ngayon naghahanap ngayon sa tubig ulan para naman maibsan ang grabing init talaga at alinsangan. Pero medyo bad news dahil patuloy pa rin makakaranas ng hot humid na panahon hanggang Bicol region na po yan. May partly cloudy, tumusikaw di tayo, pero ilang bahagi nga po ng Camarines Norte at Quezon Province mas makakaranas ng ilang localized thunderstorms lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Typically mga afternoon showers po, mas mararamdaman dyan sa bahagi nga po ng bandang Bicol region at northeastern Luzon. Pero dahil sa Southern Luzon, kasama na ang rest of Bicol region, dyan sa bandang Legazpi hanggang Sorsogon, magiging katamtaman pa rin ng panahon, partly cloudy pero patuloy pa rin ang hot humid na panahon dahil sa easterlies. The rest ng Southern Luzon, mapais naman yan ng Masbate, Romblon, Marinduque o Mindoro man yan. Or the rest ng Mimaropa, at least partly cloudy tayo pero patuloy na mas maaraw at hot humid din ang panahon. So the rest naman ng Visayas, well, magiging katamtaman pero halos clear skies tayo sa buong Visayas. Asahan lang natin ang very isolated lamang na pag-ulan ang Eastern Visayas area. Pero generally, magiging mas clear skies tayo, maaraw at maalinsangan din tayo sa maghapon. So magdala na naman ng payo mga folks, huwag natin masyadong magbilad na lamang sa sikat ng araw. So yung bahagi naman ng Central Visayas at West portion sa Visayas, ganun din tayo, magiging clear skies tayo, maaraw at maalinsangan tayo,
iwasan natin magbilad sa maghapon dahil halos maghapon din kayo na sisikatan ng matinding sikat ng araw dyan ha. Makita natin halos wala po tayong kaulapan dito sa bahagi nga po ng Visayas area. So wala tayong masyadong komento dyan. Ingat na lamang sa possible dehydration at heat cramps ha. Dahil papatak pa rin sa mahigit 44 degrees Celsius ang magiging heat index ninyo dyan. Sa Mindanao naman, bagamat magiging mas maulap tayo sa kanluran, kabilang na ang Zamboanga Peninsula, may mga ilang localized thunderstorms tayong mararanasan sa Zamboanga del Norte, ilang bahagi po ng isla ng Basilan na Tulusulu. At dito sa bandang Zamboanga del Sur, lalo na sa Sibugay, medyo makakaranas tayo na maulap na panahon at kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Partly cloudy in general sa buong Mindanao pero magiging katamtaman at medyo maaraw at hot humid na panahon ang mararanasan. Magkaroon man ng mga light to some moderate rain showers sa ilang bahagi ng General Santos, South Cotabato at ilang bahagi ng Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Sur. The rest ng Davao Region magiging maaraw pero katamtaman din ang panahon. Magkakaroon tayo ng mga ilang partly cloudy at afternoon rain showers ha. So good thing po kung umulan po dyan sa inyo. Katamtaman din ang panahon sa buong Bukidnon area at Northern Mindanao. At pagdating ng bandang Eastern Mindanao, magiging maulap ang ilang bahagi po ng Davao de Oro, kabilang ng Compostela. Balit, ilang bahagi nga po ng bandang Baganga, pababa na yan ng bandang Caraga, hanggang Governor Generoso. The rest naman ng Agusan or Surigao del Sur, pataas or buong Caraga area, ay magiging katamtaman ng panahon. Medyo clear skies tayo. Expected din ang afternoon rain showers po. Pag nagkaroon ng saturated water vapor dito sa silangang dagat Pasipiko sa Eastern Mindanao. Paari tayong magkaroon ng mga very isolated rain showers and localized thunderstorms pagsapit po ng bandang hapon po, maging sa gabi o madaling araw. So, dyan na rin magiging mas katamtaman tayo at very clear skies ang halos nalalabi ng bansa. Mas magiging maulan lamang ilang typical na areas ng Northeast and Luzon at west portions ng Mindanao. At dahil wala naman tayong binabantayan na anumang aktibong low pressure area, so tignan na lang natin yung mga extension forecast mula sa mga long range forecast ng mga computer models. Gaya na lamang ni GFS, bukod sa merong patuloy na namomonitor sa southeast ng Guam, pero disorganized pa ito, so hindi pa natin pwede i-conclude dyan kung magkakaroon ng bagong invest. Ang malinaw lamang, medyo may mga chance talaga na may maaring may mabuo dyan. So, yun po at so far, may nakikita si GFS pero wala kay ECMWF. Yan, i-load po natin. Makikita po natin dito na halos wala pa pong tropical wave na nakikitaan dito sa ibaba. So, wala pa, very disorganized pa po yung forecast. So, wala pa rin tayong magiging conclusion dito. Well, tignan po natin by next week po. Kasi mas makikita natin yan pagdating na ng mga May 19 onwards. Yan. Sa ngayon, ito pa lamang yung pinapakita maging sa global spectral model natin. Halos sa ilang mga maninipis lamang na Coriolis pero mataas po yung atmospheric pressure sa Hilaga. Kaya asahan natin na tuloy-tuloy po ang pag-iral ng easterlies. Yan po yung atmospheric pressure. Mataas pa rin yung ridge of high pressure area sa Hilaga. Tumataas pa rin sa bandang Luzon. Kaya yung subtropical ridge pa rin, medyo malakas pa rin yan sa bayban ng northeastern Luzon. Although, ay may pagkakataon na bumababa ang atmospheric pressure dahil meron pa rin remnant low dyan ni Kaloy. May remnant low kasi dyan ni Kaloy. Kaya medyo mababang atmospheric pressure sa area na to na malapit sa may bandang Aurora region. Kaya nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan dyan. Pero nonetheless ay magiging alanganin yung pagbaba ng atmospheric pressure at pagtaas. So patuloy tayo makakaranas ng hot humid na panahon pa rin. At so far ay hanggang May 19 to 20 according sa Global Spectral Model, wala pa rin tayo inaasahan na may mabubuo daw na anumang active o investment lang. Malinaw lamang na may pinapakita pa rin ang ating Tropical Cyclone Strike Genesis nitong hanggang May 17 na po ito. Yan. Kung i-extend natin ang long range forecast natin in 144 hours or May 20, makikita naman malinaw pa rin ang pinapakita ng forecast na mayroong possible pong may bagong tropical wave na mabubuo. Tatawid dito bandang southeast ng Guam, then papasok naman dito sa malapit sa pinaka Philippine Area of Responsibility. Although in development, at least naglalaro 40% chance. So tingnan natin mga folks dahil ganun din naman ang pinapakita sa Global Tropic Hazard na posibleng merong mabuo at least 40% na active na tropical cyclone daw. So tingnan po natin mga folks ha. Tingnan muna natin. And then May 21, kung titingnan natin dito kinabukasan, kung tataas ba ang probability. Well, naglalaro pa rin sa hanggang 40%. So tingnan natin. And then
kahit na ito ay mag-tropical wave, makikita natin magkakaroon pa ng epekto ng pag-ulan sa may bandang southeastern Luzon at eastern Visayas at Mindanao. So, kung hindi man mabuo yan, magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan dyan sa bahagi ng yan. Well, sad thing, mukhang hindi pa rin nakikitaan sa Metro Manila ang pag-ulan daw. Well, tingnan po natin hanggang next week. Masyado pang long range yung forecast niyan. Yun lamang ang medyo abangan natin pagdating po ng susunod na linggo. Samantala sa ulat lindol, well, bagamat wala tayong mga malalakas na paglindol, pero may mga minor earthquakes tayo na-detect mula kahapon po o kagabi, bago maghating gabi, may mga pagyayinig po yan. Well, titingnan natin yan sa ating local earthquake mula sa data PDP box. Sa ngayon, ang meron lang malakas na pagyanig pero wala naman sa loob ng Pilipinas, ito ay sa outside ng ating teritoryo. Naganap ito ang pagyanig mga bandang alauna o 1:53 AM. So tingnan po natin sa ating real-time world seismic monitoring. Diyan yan sa banda C. Ayun, magnitude 6.2 po ito. Eksakto 1:53 AM oras natin sa Pilipinas na may lalim na 146.3 kilometer ang lalim. Kaya umabot ang Rayleigh waves hanggang dito sa Metro Manila. Kaya na-detect tuloy ng aking seismograph. Ayun, malakas yung pagyanig niya. Malakas yung Rayleigh. Pero after nyan, yung mga local earthquakes natin, hindi naman ganun kalakasan. Ayun, may mga maliliit, mga nitong kaninang umaga lang, medyo may minor earthquakes, mga 9:31 AM ito. Then kagabi, mga 3:21 AM, merong mga pagyayinig din. So double check natin yan sa data feed o local latest earthquakes mula sa data PDP box. Yan, mukhang walang magnitude 4 plus na naitala, pero mapapansin natin medyo meron yan sa malapit sa Luzon. Kagaya na lamang ng Polillo Island sa Quezon Province, magnitude 1.3. Yung mga medyo malakas-lakas sa may bandang Bordeos, Quezon, ayan o, yan. Malamang yan yung na-detect. And then, sa ilang malapit pa sa Luzon, Zambales, may magnitude 2. Sa may bandang Calayan, Cagayan, medyo malayo ito, hindi ito na-detect. Bandang Bordeos, Quezon, mukhang may mga pagyiyinig dyan sa may bandang Bordeos, Quezon, kaya medyo na-detect ng ating seismograph sa Caloocan. Yan. Yan lamang yung so far ang medyo malapit dito sa amin sa Caloocan, kaya medyo may na-detect tayo. Although mga mahihina lamang ito na vibrations, ayun o. Yan, may mga mahihinang vibrations. So, hindi naman ganun kadelikado kung sakali. Pero siyempre, maging alisto pa rin po tayo dahil napapansin natin ang Bordeos, Quezon o bandang Polillo Island ay mukhang sunod-sunod na naman ang mga pagyinig dyan. So ilan na ang clustered earthquake dyan? Nasa 25 clustered earthquakes po ang nare-record na po dyan sa may bandang Bordeos, Quezon. So yun naman po ang medyo concern natin ha. At sa may bandang Northern Luzon, dito marami-rami na po yung clustered earthquake at may mga malalakas-lakas na paglilindol na. Ayan, may mga 47 counts na po dyan. So ingat po tayo dyan, kabilang na ang bandang Calayan, Cagayan, hanggang dyan sa may bahagi nga po ng Ilocos Sur. Dahil may mga moderate earthquakes na rin tayong naitatala dyan. Yan. And the rest, siyempre, ang bandang Mindanao pa rin, lalo na sa Southern Mindanao, may mga recorded pa rin tayo na mga malalakas na pagyanig. At ngayong araw, mukhang marami tayong registered earthquake ngayon ha, base dito sa data PDP box. So, tingnan natin yung ating total earthquakes gamit ang historical earthquake data for the month of May 2026. Yan. So, meron na tayong isang magnitude 6. Lumindol ito nung nakarang araw sa San Julian, Eastern Samar. Total earthquakes natin ngayon ay 472 earthquakes. 448 dito sa magnitude 2.0 pataas, 21 sa magnitude 4, at meron na tayong dalawang recorded na magnitude 5.0 pataas at isang magnitude 6.0 pataas. So, wala pa sa kalahati o wala pa sa 500 ang total earthquakes natin, pero marami-rami na kaagad tayong medyo may mga moderate at malalakas na lindol ha. So, wag natin baliwalain kahit konti lamang ang total earthquakes sa ngayon dahil marami-rami na rin ang mga recorded na stronger earthquakes. So, marami pa rin ang cluster sa may bandang Eastern Mindanao, Eastern Visayas, dumadami na rin sa Eastern Luzon o Southeastern Luzon at most of Western Luzon, yan sa may bandang Northern Luzon, sa Kanluran, dumadami na rin ang clustered earthquakes po. So mag-iingat po ha, lalo na sa may bandang pagitan po ng Ilocos Region. May 67 clustered earthquakes na tayo dyan. At meron tayong isang recorded dyan na mas malakas-lakas, magnitude 5 yan ha, yan o, sa may bandang Calayan, Cagayan. So ingat po mga folks dahil dumadami-dami na. Kapag mga gantong months kasi, mas dumadami na po yung peak ng ating total earthquakes.
So, kung hindi kasama ang magnitude 1 ay nasa total of 4,772 na po yung total earthquakes natin starting nitong January po. Pero kung kasama ang magnitude 1.0 ay nasa 6,933 na po yung total earthquakes natin. So, wala pa sa kalahati, hindi kagaya last year na nasa total tayo na 21,700 plus na naging total earthquake. So tingnan natin ngayon kung ngayong taon ay aabutin din niya ganyang karami. Pero mag-prepare po tayo o laging handa tayo mga folks dahil gantong month pa lamang meron na agad tayong recorded na mas malakas na pagyayanig. So sa ating hydrological advisory, sa ating dam levels and historical data, makikita natin na yung patuloy na pagbaba nitong si Angat Dam ha. Yan ha, yung critical water level niya from 178.85 kahapon. Ngayong araw ay nasa 178.52 meters na. Patuloy pa rin ang pagdaustos ng water reserve. So kung patuloy pa rin ang hot dry season natin ngayon dito sa Luzon, mukhang magkakaroon ng crisis tayo sa tubig ha. Isa sa Angat Dam sa nagsusupply sa Metro Manila. At makikita natin sa ating chart graph ang dam levels sa Pilipinas. Ang Lamesa Dam naka-reserve yan tsaka yung Ipo Dam. Pero kung mapapansin po natin, hindi kagaya ni Magat Dam ay nakaka-recover siya kahit papano, pero between Angat Dam, patuloy pa rin ang pagdausdos niya since nung May 1 pa patuloy pa rin ang pagbaba niya. Grabe, pinakamalaking naging level slope ni Angat Dam nitong taon ha. Ganon din sa may si San Roque, patuloy din ang pagdausdos ng kanyang water reservoir. So kung titingnan natin ang buong taon mula January hanggang nitong May, yan, mapapansin nyo po mga folks ay patuloy ang pagdausdos ng husto ni Angat Dam. Ayan grabe po ang pagdausdos niya. Ang laki na ng konsumo ng tubig mula noong starting ng March 22. And then onwards ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak o pagdausdos ng water supply niya. Hindi po maganda ito mga folks kapag hindi ito nag-recovery ay posibleng magkaroon tayo ng krisis sa tubig. Either magtaas ng singil sa tubig or magkakaroon ng rotational ng pagputol, temporary na mawawalan muna ng supply sa iba't ibang bahagi lalo na dito sa Luzon. Baka masama na naman ang bandang Metro Manila. So after ng kuryente, posible rin na magkaroon ng rotational na maituturing nating brownout sa supply ng tubig naman. So, yun po ang at least may idea na tayo mga folks ha. At nasusubaybayan tayo ni Maynilad kaya nakakapag-report na rin sila na dahil nagre-report tayo na yung water reservoir natin ay patuloy ang pagbaba nito. Yan So, hindi po magandang senyalis yan mga folks ha kapag nagpatuloy pa rin ang ganyang pagbaba ng ating water reservoir. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang natin sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibabang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, expected pa rin na magiging maaraw at mas maalinsangan na naman tayo ngayong bandang hapon po ha. Hopefully, pumasok po yung forecast natin na magkaroon tayo ng mga pag-ulan po o localized thunderstorms dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.